So yun, update tayo dito sa may Davao City River Bridge construction. So ito yung ano natin ha, Bukana River na tulay na Sonto open na talaga yan, no? Di ko nakita yung pinakalitis na update ni DPWH tungkol dito, pero nung huli nung August and sometimes in August, no, na sinabi nga nila na metong last quarter of the year. So expected ko talaga dito dati pa ay mga December, no, for the delays, pero hindi nangyari ang delay, kaya ito masyadong napaaga. So early as September, hindi pa siya binuksan. Kala ko sa nung August opening nito or inauguration by September, pero anong petsa na ngayon, mag-October na, wala pa din. Pero sige lang, basta andyan pa rin yung ano natin, no, mga kagamitan ng ating kontraktor. China ha, pag Chinese contractor walang kurakot yan, hindi naman yan mga diskaya, hindi yan mga kontraktor sa Pilipinas na mga kurakot, no, pag may chance. Although hindi naman natin masabi na yan talaga yung pinaka-aim ng mga contractors, kasi mga negosyante yung mga yan, you know? So nagkontraktor sila para kumita, hindi para makapagnakaw. Kumbaga binigyan lang talaga sila ng ideya, ginipit ng mga congressman. Kumbaga sa bidding nila ay kung sino yung papayag magbigay ng cuts, malaking cuts, so sila yung makuha ng project. Siyempre ganun din, kurakot pa rin kita paano itong mga kontraktor. Kaya imbes na okay lang na wala silang makuha hanggang government projects, ang mahalaga hindi sila nakapagnakaw. Pero hindi ganun ang kanilang mindset. Kumbaga sige, larga bola, parang yung sinabi ng mga diskaya na kumbaga dahil sa cuts na napakalaki, 40%, 30 to 40%, edi yan, substandard ang mga proyekto. Anyway, so dito sa Davao City, ito yung ano natin ha, yan, tulay yan, kita nyo yan. So malapit na talaga itong madaanan, although hindi pa din daw talaga ganun ka sure ang mga taga Davao na madadaanan na ba yung yung tulay na to, gawa nung hindi pa daw tapos yung sa may Rojas segment. Pero dito sa labas, dito sa area na to sa may Times Beach, okay naman ang ang mga daanan na dito, no? Like patagal na to dito tapos, last year pa lang, 2024 okay na to dito. Like lang talaga yung kulang, Rojas segment, tsaka itong tulay simple. Tulay natin dito. Pero lapit na nga, tapos na nga, diba? So lang, segment, Rojas segment na lang yung kulang. So yan na mga taga Davao na naghahanap ng update. So sa mga pupunta naman ng Davao City, dito natitira, mag-re-retire, wala yung wag kayong problema, wag niyo problemahin yung mga traffic, no, kasi ito nga Sonto open na to dito. So kahit paano ay mababawasan ng ilang porsyento ang traffic congestions sa Davao City. So yung problema na yon ay mababawasan, plus malapit na rin matapos yung ating bypass road, no, connecting Davao del Sur and Davao del Norte via Tibungco, Davao City. So yung mga dumadaan lang sa Davao dati sa CP Garcia sa may diversion road, ngayon ay magba-bypass road na talaga sila. So magandang yon, magandang proyekto, nakatulong talaga para sa access. So dito okay naman to, dito madadaanan na siya, goods na ang lugar. So yung kulang na lang ay ang Rojas segment para dire-diretso na yun natin takbo. And sa may naman, Bukan sa Leon Garcia, medyo pa siya, no, hindi pa siya tapos din, no. Kumbaga hindi pa nga tapos yung tulay doon, sa may Santa Ana Bridge. Santa Ana Bridge nga, no, iba tawag doon, Santa Ana Coastal Road. Din yun, mataas din yun kasi yun, 800 meter. Ang may gawa naman kasi noon ay UBI Ulticon. According sa mga sabi-sabi, hearsay lang naman ha. Kaya daw medyo napapabagal ang paggawa ng tulay na yun sa may Santa Ana dahil daw sa kulang sa budget. Ibig sabihin parang hindi na muna pinunduhan, parang gano'n, no? Short of funds, parang gano'n, no? Pero syempre hearsay lang naman yun, no? Sabi-sabi ng mga komentor, no? Sa comment box, sa mga nakakasalubong natin doon, tumatambay sa Coastal Road sa may Santa Ana, Magsaysay. Ayan, no? Tuloy-tuloy ang trabaho. Galing, grabe, ang bilis.
Parang kailan lang tayo nagpunta dito nag-vlog na wala pang gantong structure. Ano pa lang yan, lupa, ano, hinuhukay pa lang, earthfill, impact nyo pa lang, lupa pa lang, tinatambak ng mga trabahante. Tapos napunta pa tayo dun sa may dulo kung saan may bahay pa nga sa ano, no? Dalawang bahay yata yun, isa. Yung mga matatandang ano, nangingisda din sila. Ngayon, nandiyan, formado na. Ang galing. Di ba talaga pag China at Duterte, di ba? Duterte plus China equals the best. Mabilis, maganda, solid, pulido. Di ba? So ito yung update natin dito. By 2020, by October. Sana by October. Yung bubuksan na talaga to sa atin, na magamit na natin at magpapasko na, no? Marami na tayong mga events, marami na tayong mga biyahin yan. So dapat ay matapos na early as possible. Ibig sabihin madadaanan. Tapos yun, marami tayong mga bisita, maraming mga magbabakasyon sa Davao City. Davao City pa naman ang tinanghal na nangunguna sa pinakamagandang, pinaka-the best and pinakamagandang syudad sa Pilipinas na bibisitahin. Yan ay galing sa World Travel Index. Hindi ho mga Davaoenyo ang tinanong nun, no? Kundi galing yun sa pulso ng mga citizens na ng bawat bansa. So for example, mga European, mga Americans nagpupunta sa Pilipinas, and by experience pinagtatanong sila, no, sa survey kung alin ang may pinakamagandang syudad. Experience, pagkain, tanawin, lahat, no, accessibility, safety. So alin daw ang may pinakamagandang syudad na mare-recommend nila na magandang bisitahin dito sa bansang Pilipinas? So ang sagot nila, Davao City. Oh, di ba? Ang galing. Tapos pumapangalawa ang Makati ba 'yon? Tama, para Makati nga. Ang galing. At ano kaya meron sa Bulacan City? Bulacan City, Bulacan, no? At sila ay pasok sa number 3. I mean top 10. Parang number 3 yata. Anyway, balik tayo dito sa Tulay. So yun, bali sana mabuksan na ito by October, nang sa ganun makakatikim naman tayo bago magpasko, no, ng napakasarap na daloy ng trapiko na hindi congested. Ang galing. So isa na ako sa excited niyan. At nang makapag long ride, mas may enjoy natin yung long ride talaga mula dyan sa kabila, no, Bago, Barangay Bago Aplaya, papunta dito sa may Bukana. Galing. Tapos meron tayong madadaan ng mga kabahayan ng mga badyaw dyan sa gilid tawid ng dagat. Kasi di ba bihira natin mahanap or bihira tayo makakita ng ng mga bahayan ng mga bahayan ng mga badyaw. So dyan makikita. Ang galing. Mga gudyaw na yan sila kasi nagtitinda ng mga kung ano. Ninegosyo sila. So yun na, update natin dito sa sa Davao City River Bridge, Bukana Part 2. So siguro pag mawala na to dito, kasi ang ginagawa nitong China Bridge and Roads Construction Company di ba, mga kalsada lang. I mean, mostly mga tulay. Sila yung gumawa ng Davao Samal Bridge naman. So ibig sabihin tulay yung talagang expertise itong China contractor na to. So ibig sabihin pagka wala na yan sila, dandahan na silang magsisialisan, ibig sabihin yan ay bubuksan na to dito, or pagkabukas ito yan, aalisin sila dyan, yung mga pasilidad. Ang galing nila, no? Dabis ang China talaga gumawa ng mga gatong proyekto. Tsaka yung estilo ng trabaho nila at mga empleyado, no, pang malakasan din, hindi pipitsugin ba, kasi meron talaga air condition ang mga bunk house, diba tawag dyan. May mga bunk houses sila para sa mga empleyado ng mga Chinese, air conditioned. Ang galing. Samantalang sa Pilipinas, ang bunk house ng natin mga construction worker ay mula sa mga mga gaya nito, mga pinagtagpi-tagping mga yero, mga leftover, mga retaso, mga plywood, di ba, no? So parang masyadong maliit, mababa ang tingin ng mga kontraktor natin at gobyerno natin sa ating mga construction worker. Hindi kagaya sa Chinese na naka-aircon, di kalidad. Di naisip ng gobyerno natin na ang manpower siyang pinakamahalaga sa lahat. So dapat yan palakasin, dapat i-empowered. Paano ma-empowered yung mga construction worker natin? Papalakas, syempre, bigyan ng tamang pagkain at tamang tulugan, pahingahan. So pag tama ang tulog, walang puyat, hindi malakas ang trabaho,
malakas ang katawan para magtrabaho at mas lalong produktibo, walang tamad-tamad, ganun yun, no? So thank you China. Salamat Tatay Digong, no? At kinonsider mo talaga na tawag nito, collaborate sa China. Kasi the best naman talaga ang China. Walang tatalo. World leading